Pero dito kuya, may na-aksidente na dito. Meron na, may namatay dito. May namatay na. Balita yun, ano? Tour guide pa yung namatay dito. Oh? Tapos pinaglaglagan niya. Siguro Oh? may mga third floor siguro. For today's adventure, aakyatin namin ang Mount Tarak. Pero hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. July 13 ngayon, kasagsagan ng habagat season. Panahong kilala sa pabago-bagong panahon, malalakas na ulan, at madalas na pagpasok ng mga bagyo. Nananatiling typhoon ang Bagyong Inday habang nasa Philippine Sea. Kabila na ang mga pagbaha at pagho ng lupa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. 10 ang namatay matapos matabunan ng landslide. Bukod sa matarik na aakyatin, magiging dagdag hamon sa amin ang malalakas na hangin, pabugso-bugsong pag-ulan, madilim na daanan, at madulas na trail na amin lalakaran. Sige, una kayo kuya. Una na kayo. Una na kayo? Nasugatan. Meron po. Takpan pa natin. Huwag na. Okay lang ba ito mabasa? Hirapan kami. At may bumagsak na po dito. Wala siyang masipsip eh. Yan, nakyat ka kasi ng akyat. Tapos na tayo, nandito na yung ating sundo. Yun! Here we go. Yeah, Renan and RJ's service tour. Alright. Woo! Hello po. Dito na kami sa van. 6 na kami nandito. Medyo maluwag yung van namin kasi siyam lang kami. Mula Alabang Muntinlupa, mahigit kumulang 4 na oras ang aming biyahe papuntang Maribeles, Bataan dahil may dalawa pa kaming dadaanang pick-up points. Kaya habang nasa biyahe, ito ang pagkakataon namin upang magpahinga at mag-ipon ng lakas bago ang akyatan. Right, dito kami sa Chowking. Stopover muna kami. Ito ang huling stopover 1 oras bago makarating sa jump-off. Walang karinderya o anumang bukas na tindahan malapit sa jump-off. Sa di inaasahang pagkakataon, makakasama namin ang schoolmate ko noong high school na si Angelica at ang kanyang boyfriend na si Lawrence. Kabatch mo. Ayun. Dito kami. FT muna. Hindi mo kasama jowa mo? Hindi. Ayaw niya rin muna magbundok. Napapagod kasi siya eh. Kalalabas lang ng Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility pero ramdam pa rin ang epekto ng habagat dahil sa kondisyon ng bundok hanggang ridge lang ang pwede naming akyatin. Pero sa totoo lang, hindi yun ang pinakamalaking challenge namin. Ang tanong, pagbibigyan kaya kami ng panahon o isa na naman itong akyat na susubukan kami hanggang dulo. Pero wala nang atrasan. Tara, simulan natin ang pag-akyat. Nakisama ang panahon. Ito ang kaibigan naming si Lawrence na madalas namin kasama umakyat ng Pag bundok. major, short lang. Hindi, gusto niya lang. Decision lang yun. Ay hindi, nilalamig kasi ako. Pero nako-convert naman sa short to. Ngayon, wala akong headlamp. Si Lawrence lang may headlamp, tsaka ito si Kuis. Ito, ilaw ko, maabot to 1 araw, boy. Wala ka headlamp. Yung... Wala ka pa rin headlamp. Ito naman ang pinsan kong si Kurt na madalas kong kaasaran. Ilang... Mamaya, gagamitin mo, ilang oras mo lang gagamitin niya. Ay, ayun sinasabi ko sa'yo. Isak yung ano. Flashlight mo. Siyempre, boy. Ikaw, di na kami nakakagawa ng pang-transition mamaya pag nasa peak na kasi wala rin peak. Ridge lang pala tayo. Parang kailangan natin ito revenge hike ha. Ano sa tingin mo? Sa ano? Delikado daw yung picture. Tsaka wala din naman daw clearing eh. Eh, nagka-clearing. Umaraw, no? Ang Tarak Ridge ay matatagpuan sa Maribeles, Bataan na may taas na 1,006 meters above sea level. At ang Tarak Peak naman ay may taas na 1,130 meters above sea level. 4 hanggang 6 na oras ang aabutin sa pag-akyat. 3 hanggang 5 oras naman sa pagbaba. Ito ay mayroong 4/9 difficulty at makakategoryang major hike dahil sa matatarik na ahon, mahahabang trail at pabago-bagong panahon. Yun na. Nararamdaman ko na kumakapit yung putek. Ramdam nyo na ba ang lagket? Yun! Ang tanggal ng putik. Uy, sarap inumin, no? Ang agos, oh. Wala na yung ahon namin. Anong oras na? Time check tayo. 4:40. Medyo bumigat ang aming mga pag-akyat. Bukod sa akyat ng akyat, maputek. Kumakapit sa mga sapatos namin ng putek. Medyo mainit, wala kasi masyadong hangin. Tuloy-tuloy ang pag-akyat namin. Ayun. Para ma-visualize nyo kung asa na tayo, ito ang trail visualization natin. Matapos ang maputik na daan at onting pag-akyat na mga oras na to, andito na tayo sa Cogon Hill and Trail Fork. Ito ang patag na lakaran at banayad na ahon papuntang Papaya River.
Dito medyo tumigil muna kami. Ganda, sobrang hamog. Ang foggy, di ba? Ang foggy? Ay, sorry. Oily to eh. Oily ba? Kaya pa? Nadulas ako. Basic na basic dito kay Kuis, oh. Ano, Renz? Training sa Bucor. Kaya pa, Renz? Galing ka pa training? Kakalabas lang. Friday, kakalabas. Tapos sabak ka agad training ulit, no? Sabi ko magbagyo na lang muna kami. Bakit nyo, kondisyon eh, no? Baka tumakbo eh. Yun, no? Paakyat? Huwag naman, Kuis. Iwan mo siya. Iwan mo na muna ako dito. Buhati na lang ito. Wow! Maganda-ganda yung nilalakaran namin ngayon. Medyo patag. Ngayon, unti-unti na lumiliwanag. At ang ganda ng paligid dito, mahamog. Nararamdaman ko na rin yung lamig ng panahon. Sarap sa feeling, nakakaginhawa. Nararamdaman na namin yung pagaspas ng hangin. Base sa aking mga napanood, dito ay mahangin talaga sa taas nito. Kaya nagdala akong windbreaker. Pero dito sa parte namin, unti-unti lang ang hangin. Sumpong-sumpong, pero sobrang lamig. Unti-unti na lumiliwanag. Hindi pa naman kami nakakaramdam ng pag-ulan at pag-ambon. Salamat naman sa Diyos dahil nakisama sa atin ang panahon. Una na kayo. May pa na kayo? Nasugatan. Meron po. Dulot ng bagyong Inday, maraming puno ang nabuwal at nagkalat ang mga sanga sa trail. Dahil sa hindi inaasahang kondisyon ng daan, nasugatan ang tropa nating si Lawrence. Sa sobrang dilim, hindi niya napansin na nakausling sanga at tinamaan niya habang naglalakad. Buti na lang, lagi kaming may dalang first aid kit. Agad naming nilinis at nalapatan ng paunang lunas ang kanyang sugat bago kami magpatuloy sa pagkakyat. Takpan pa natin? Huwag na. Lol, may remembrance ka kaagad, ah. Tol, ito tayo tol, oh. Ngayon, kain muna kami dito ng Mongo bread. Favorite? Dito kaya dito. Ito medyo may pila kasi medyo delikado yung daan dito. Kaya mo yan, boy. Patuloy ang aming paglalakbay at unti-unti nang bumubungad ang ganda ng kagubatan. Isa sa mga unang mapapansin dito ay kung gaano ito kayaman sa tubig. Hindi mabilang ang mga waterfalls na aming nadaanan sa buong trail. Hindi rin maiwasang huminto paminsan-minsan para pagmasdan at kuhaan ng litrato ang ganda ng kalikasan aming nasaksihan. Ito ang una kong major hike, pangatlong bundok na aking naakyat. Sa tatlong bundok na iyon, masasabi kong ito ang may pinakamagandang trail na aking naakyatan. Kung ganito pala kaganda ang trail, paano pa kaya ang summit? Base sa aming guide, ito na yung tinatawag nilang Anli Ahon. Yung puro paahon na. Ngayon, 1.5 hour na lang mula dito sa Anli Ahon, papunta sa ridge. Tapos, mula sa ridge, papunta sa peak. 30 to 45 minutes ang lakaran, akyatan. Pero hindi namin makakyat yung peak. Yan. Medyo hinihingal na ako. Dahil ito nga yung tinatawag nilang Anli Ahon. Puro paahon na. Habang nagpipicture kami sa falls, hindi namin napansin at di namin din alam yung halaman na nasa gitna na pinagpipicturean namin. Nakakakati pala yun pag nadumapo sa balat mo. Kumakati yung balat na nadapuan. Ngayon, dalawa kami ni Kirby ang nabiktima. Sa akin, itong braso kong to, itong kanan ko. Talagang sobrang kate. Tinapat namin agad sa tubig na umaagos. Pero hindi pa rin mawala ang kate. Sinabihan na kami ng guide na magawakan yun. Ngayon, ayan siya. Sobrang hapde. Wala siyang sign ng makate na namumula o kung ano man. Pero sobrang hapde. Si Kirby dito tinamaan. Ano, mahapde pa? Oo, gago, hindi mo nga makita, hindi rin namumula, hindi. Kuya, dito ka naman, kuya. Nag-uusap tayo eh. Ilan taon ka na umakit dito? Start ako dito, 2018 eh. 8 years na, no? Eh di kabisado mo na pala tong trail na to. Sabi na pati, traverse. Ah, may traverse pala dito. Ah, meron. Pero dito, kuya, may na-aksidente na dito. Namatay dito. May namatay na. Nabalita yon. Nabalita yun. A local tourist guide in his late 30s fell off a cliff, resulting in injuries and later on death. Taas pinaglaglagan niya. Siguro may mga third floor siguro. Puro tour guide lang sila, nagkasaya lang sila, explore dyan. Nanguhuli sila ng mga, alam niyo yung mga palos? Oo, pala. Yun, mga hipon, yan, yun yung inuhuli nila doon. Mangingisda lang sana ang pake ng isang local tourist guide. Ngunit nauwi ito sa isang malagim na trahedya. At sa aming pag-uusap, doon ko natuklasan na kumpare pala ng aming tour guide ang nasabing biktima. Kasama namin, Kabataan. kumpare ko ba yun? Oh?
Ang mga ganitong pangyayari ay hindi talaga maiiwasan, ngunit hindi ito dahilan upang huminto. Sa halip, magsilbi sana itong paalala sa ating lahat na ano man ang mangyari, kailangan natin magpatuloy at harapin ang bawat hamon na dala ng buhay. Medyo madulas. Kaya doble ingat tayo dapat. Malapit-lapit na tayo. Mga ilang oras na lang. Boys, mga ilang oras na lang. Malapit na tayo sa summit. Ito, nakikita na natin yung damo. May mga damo, guys! Andiyan na yung mga damo! Ahead na siya! Ang ganda! Hindi man namin narating ang summit. Pakiramdam ko, hindi naman doon nasusukat ang tagumpay ng isang pag-akyat. Sa bawat hakbang, may pagod. Sa bawat ahon, may sandaling gusto mo nang huminto. Pero habang papalapit kami sa ridge, doon namin mas naramdaman na minsan, hindi ang dulo ang pinakamahalagang parte ng biyahe, kundi ang lahat ng pinagdaanan bago ka makarating doon. Ganito rin siguro ang buhay. Hindi lahat ng plano matutupad sa paraang inaasahan natin. Minsan, kailangan mong baguhin ang destinasyon, umatras, o tanggapin na hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pero hindi ibig sabihin noon na wala ka nang naabot. Kaya kung may isang bagay man na itinuro sa amin ng bundok na ito ay simple lang. Huwag mong madaliin ang pag-abot sa tuktok. Sulitin mo ang bawat hakbang dahil balang araw, kapag lumingon ka, mapapansin mo ang pinakamagandang parte ng paglalakbay ay hindi lang ang narating mo, kundi ang taong naging ikaw habang papunta doon.